Si Luna, isang batang babae mula sa isang liblib na nayon, ay nagsimula sa isang bagong paaralan sa lungsod. Sa unang araw niya, narinig niya ang mga kaklase niyang nagkukwentuhan sa isang wika na hindi niya maintindihan. Morning, Mom. Your name? No. Yeah. Sure. Ano ba yung sinasabi nila? English yan. Ang wika dito sa lungsod. Nagsimula nang mag-aral si Luna ng Ingles, pero hindi iyon ganon kadali para kay Luna dahil marami pa siyang prosesong dapat gawin at kailangan niya pa itong paglaanan ng maraming oras. Paano ko ba ito tututunan? Ang hirap-hirap. Wala akong maunawaan. Pero hindi lamang ang wika ang mahirap para sa kanya. Ang mga kaugalian at tradisyon sa lungsod ay ibang-iba sa kanyang nayon. Kakaiba sila sumayaw, ibang-iba sa amin ngayon. Sa paaralan, nakita ni Luna na ang mga bata ay nagsusuot ng iba't ibang damit, kumakain ng iba't ibang pagkain at naglalaro ng iba't ibang laro. Hindi siya sanay sa mga ito. Isang araw, habang naglalakad si Luna, nakita ni Luna na ang mga kaklase niya ay nagtatawanan sa kanya. Nainggit si Luna, nais niyang maging katulad ng mga kaklase niya, nais niyang maunawaan ang kanilang kultura. Yes, of course. Let's play a game. Sure. Sa tulong ni Ben, natuto si Luna ng mga bagay na hindi pa niya nararanasan sa nayon nila, kagaya ng paglalaro sa cellphone na kadalasang ginagawa ng mga kaklase niya.
Natuto rin siyang sumuot ng formal na damit sa kanilang paaralan. Anong ginagawa mo? Unti-unti nagsimula ng magkaunawaan si Luna at ang mga kaklase niya. Natuklasan nila na kahit magkaiba ang kanilang kultura, pareho silang naghahanap ng pagkakaibigan at pagmamahal. Ang kwento ni Luna ay nagpapakita na ang wika at kultura ay hindi mapaghihiwalay. Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng kultura at ang kultura ay nagbibigay ng kahulugan sa wika. Ang pag-unawa sa wika at kultura ng iba ay isang paraan ng pagbuo ng pagkakaisa at pagkakaibig.